Kilala si Mr. Pau Pau na hindi nag-work sa kanila. Okay, so this is directed to the statement of alias Pau Pau and Mr. Ruiz. Hindi, gusto ko si Mr. Ruiz eh. Kasi siyempre magkasama kayo sa bahay, di ba? Please proceed. Senator Tulfo is recognized and then you may answer, Mrs. So Ruiz. gusto mo, ikaw Miss Ruiz sa sasagot? Gusto ko siya para Yung aking asawa po kasi, Your Honor, laging wala sa biyahe lagi yan. Kaya kumbaga, bira niya na encounter. Ay, posible. Ibig sabihin, 2 linggo na wala siya sa biyahe. Hindi nga po yan sa amin, Your Honor, nakapasok kahit isang araw eh. Si Pau Pau? Yes po, Your Okay, Honor. very good. Kaya nga, ididibang ko yan eh. Okay, Mr. Ruiz. Ulitin ko ulit. Ilan ang kwarto sa bahay nyo? Para sa mga workers? 3 po, Your Honor. 3. Okay. Siyempre, yung bahay na yan, it's either binili nyo o pinakonstruct nyo. Your Honor. Binili nyo yung bahay nyo o pinakonstruct nyo? From ground up. Tindahan lang po, Your Honor. Hindi nga, kaya nga, yung bahay na yun, binili nyo ng ganun na o lupa yan tapos pinatayuan nyo? Nagre-renta lang po kami, Your Honor. Nagrenta. Opo. Good. So, nung nirenta nyo yun, ilan ang kwarto? 3 na agad? 3 po, Your Honor. 3 na agad yung kwarto. Opo, Your Honor. Kasi meron ako natanggap na impormasyon na 2 yan, tapos ngayon nagpadagdag kayo ng 1 kwarto. Kasi pwede namin babalikan yung plano ng bahay. Pwede namin balikan yung may-ari ng bahay. Doon magkaalamanan. Siyempre, yung may-ari ng bahay, yung original may-ari ng bahay, he or she would know kung ilan talaga ang kwarto ng bahay na yon. Your Honor, kami po nagpagawa talaga po, Your Honor, ng kwarto na yan. Hindi nga. Di ba, sabi niyo nagrenta kayo. Yes, sir. Kailan kayo nag-take over sa bahay na yon? Your Honor, 2019 po, Your Honor. 2019, tinake over niyo yung bahay na yon. Nag-upa kayo Your doon. Honor. So, nung inupahan niyo yung bahay na yon, 3 na agad yung kwarto. Sino pong may-ari ng bahay? Yung kwarto na 3, Your Honor, kami na nagpagawa na po, Your Honor. Pinagawa niyo yung kwarto. Opo, Your Honor. Oh. So, 2 kwarto noon, nagpagawa kayo, naging 3. Your Honor, pinagawa ko na, Your Honor. Teka muna. Nung inupahan yung bahay, nung mag-take over kayo sa bahay, ilan ang kwarto? Wala pang kwarto. So, nagpagawa kayo ng 3 bahay. Hindi po, 3 kwarto lang po, Your Honor. 3 kwarto. So, nung nagpagawa kayo ng 3 kwarto, kumuha ba kayong permit sa City Hall? Kasi kailangan pag nagpa-renovate kayo sa bahay, kailangan meron kayong permiso. Kumuha ba kayo ng permiso? Meron po sa business permit po. Kaya nga sa business permit, doon sa Building permit po. Hindi nga, kasi pag nagpa-renovate ka ng bahay, change mo yung struktura ng isang bahay, kinakailangan pumunta ka sa City Hall sa building permit para kumuha ng permiso tungkol doon sa gagawin mong construction sa bahay na yon to change the structure of the house. Mayroon, Your Honor. Meron. At doon sa kinuha mong permit para magpa-renovate ka, nakalagay doon 3 kwarto? Wala, Your Honor. Oh, doon pa lang may violation ka na. Doon pa lang pwede ka nang habulin ng City Hall. Kasi ma'am, mamaya ka na, huwag kang tataas. Siya po ma'am ang tinatanong ko, please. Matanda na siya, alam niya sinasagot niya. Huwag mo siyang saluin. Kasi baka mamaya madodoble pang pagka-contempt sa'yo. Tama nila contempt ka, gusto ma-contempt ulit. Oh, siya na lang, para siya naman ulit. Para siya naman, palitan kayo, okay? So, each time na ikaw nagpaparenovate ng bahay, nasa batas natin yan, i-change mo yung structure ng isang bahay, kailangan meron kang permiso sa building permit and licensing, sa licensing office. Okay? Now, sabi mo, ginawa mo yon. Kaya lang, hindi mo sinispecify kung ilang kwarto ang idadagdag mo doon sa struktura. Tama? Bakit?
Hindi siya guguluhan. Alam niya sinasabi niya. Huwag mong turuan kasi lumilitaw, Mrs. Ruiz, saksakan ka sinungaling, ito medyo lang. Kung ikaw 1 million times na kasinungalingan, ito mga 1,000 times lang, okay? Huwag mo siyang turuan. Your Honor, meron naman akong permit na nakuha na po sa building permit. Meron ka nga permit na nakuha na para mag-renovate ka. Kasi lahat ng renovation na gagawin natin sa ating mga bahay, we change the structure of a house that has already been approved, duly approved by the City Hall o munisipyo. Nabigyan tayo ng building permit sa struktura na pinatayo natin. And then later on, gusto natin baguhin yan, gusto natin gawin second floor yan, o magdagdag tayo ng ilang kwarto, kailangan babalik tayo ulit doon sa City Hall, sa munisipyo, para kumuha ulit ng permiso. At sabi mo, ginawa mo yon. Kasi nga, nung pumasok ka, patag lang yon. Nung nirenta mo. Ngayon, nagdagdag ka ng kwarto. Kaya tinanong ko sa'yo, ilang kwarto? Yung idineklara mo sa City Hall na idadagdag mo. Kasi naka-record naman yan eh. Ngayon, kung hindi mo ginawa, may violation ka. Babalikan kayo ng City Hall. Wala, Your Honor, kasi yung ginawa ko lang kwarto, parang mga plywood lang at saka Maski na. ang dingding lang po. Well, hindi, maski na. Pag nag-change mo yung struktura ng isang building na nabigyan na ng building permit, eh, babaguhin mo yan dahil sa isang renovation, kailangan magpasintabi ka sa City Hall, kailangan magdeklara ka para magkakaroon ng inspeksyon, ibibigay mo yung plano for safety reason also, to make sure na safe, sumusunod ka sa tamang standards sa construction materials na ginagamit mo, tama, pati yung itsura ng kwarto, dapat nakadeklara yun. Your Honor, pasensya na po, baka yun lang po ang aking kakulangan. So, ibig sabihin, pwedeng 3, pwedeng 2, pwedeng 2 muna, and then later on, naging 3. Kasi ang makapagsasabi lang sana yan ay yung record sa City Hall. Since hindi mo nirecord sa City Hall, pwede natin masabi, yung sinasabi mo ngayon kasinungalingan. Nasabi mo 3, na maaring 2 yon, and then later on, nagdagdag ka ulit ng isa pa para naging 3. Is it possible? Kasi the only way na malalaman natin, nagsasabi ka talaga ng totoo with certainty at 100% ay ang magpapatunay niyan ay yung City Hall dahil nag-file ka ng application for a renovation. Di ba? Now, by not doing so, pwede ka magsalita ng kung ano na hindi namin kailangan paniwalaan. So therefore, maaring 2 lang yung kwarto nung nandoon si Mr. Pau Pau, nung umalis siya, nagdagdag ulit kayo ng kwarto dahil nagdagdag kayo ng mga tao, parami ng mga tao nyo hanggang dumating yung time, kailangan nyo magdagdag na ng kwarto. Ilan ang CR ninyo? Isa lang, Your Honor. Tinanong ko na sila kanina before you came here. Inunahan ko na siyang tanungin. Tumutugma. Isa yung sinabi nila sa akin. You see? Ilan ang tauhan ninyo? Your Honor, di ko natanda po. Hindi mo tandaan. Pero may babae at may lalaki. Tama? And yet, meron kang tauhan ng mga babae, may mga tauhan ka ng mga lalaki, at isa lang ang kanilang CR. Yes, sir. That is the reason kung bakit kailangan mo kapag nagpa-renovate ka, kailangan mo ng business permit. At kailangan mo rin ng inspection from DOLE. Dahil nagpapastayin ka eh. At yung DOLE, titingnan kung maayos yung living condition ng mga tauhan mo. Which, again, you did not do. Am I right or am I right? Hindi mo ginawa. Tad-tad ka ng violation. Now, Mr. Pau Pau, Yes, Your Honor. ano yung higaan nyo doon? Ano lang po yun, yung nakalatag lang po na foam. Lahat kayo mga lalaki. Opo. Siksikan, sabi mo kanina. Opo. Siksikan yung mga lalaki, siksikan yung mga babae,
And then pati sa CR, siksikan sila. Ngayon, paano yung pag naliligo kayo, pag nagdudumi kayo, paano kung nagkasabay-sabay kayo na gusto nyo nang talagang kailangan nyo nang gamitin yung CR? Ano nangyari? Maaga po kami lahat gigising. Pila-pila kayo. Paunahan po ng aga ng gising po. Kita niyong kalupitan yung mag-asawa kayo. Ang dami ninyong tauhan, lalaki at babae, buti sana kung parehong babae, di isa lang. Pwede pa magkasabay-sabay. Yung isa nag-ihilamoy, yung isa gumagamit na ng toilet. Pero ang dami nila, isa lang, CR. Nagpagdagdag ka ng kwarto para maging 3, hindi mo lang isip magpadagdag ka ng CR para maging 2. Anong kabalastugan yan? Dito makikita na sadista kayo, malupit kayong mag-asawa. Wala kayong pakialam sa welfare ng mga tauhan ninyo, kung hindi kapakanan nyo lang. Kasi kung matino at normal ang pag-iisip ninyo, nagdagdag kayo ng kwarto, naging 3 na from 2, dahil marami na kayong tao, and yet isa lang ang CR. Sana nagdagdag man lang kayo ng isa pang CR. Para naging 2 ang CR. Now, isa na lang.